Meron pa ba rito nakahawak pa? Yung iba kasi nakabitaw na eh. Okay, pero pasalamatan mo Panginoon kasi nakahawak ka pa rin. Tama po ba? Tama? Kasi mahirap po kasi kapag ikaw ay nakabitaw doon sa mga pangako ng ating Panginoon. Pag sinabi kasing nakabitaw, ibig sabihin, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang ayaw na natin. Ayan, may mga pagkakataon na umaayaw na tayo, di ba? Okay? So, tingnan po natin ito, no? Kaya, mamaya mag-aaral tayo. Ayan po yung ating pag-aaralan. Pinakita na agad ni Kuya Mark. Don't give up your God. Don't give up your blessing. Okay, so yun po yung pag-aaralan natin ngayon. So, magandang umaga muli. Okay, sa mga kapatiran na nandito sa loob ng church, ganun din yung mga nanonood sa atin online, no? Yung ating mga online family, yan. Okay, binabati namin kayo ng napakagandang umaga. So, yun po, don't give up. Don't give up your God. Huwag mo isuko ang Diyos. At syempre, huwag mo isuko ang iyong pagpapala. Ayan, praise God. So, yun po yung ating mga, pag-uusapan ngayong June. Pero hindi ko alam kasi malamang baka sa mga susunod ay hindi natin to isi-series, no? Itong ganitong mga topic. So, kasi ngayon po ay nasa June, na tayo? First Sunday ng June. So, ibig sabihin may kalahating na lang tayo, no? Kalahating taon para mag 2027 na naman. Amen? O meron na lang tayo 6 months. Tama? Excited ka na ba sa 2027? 6 months na lang. Madadagdagan na naman ang ating mga edad. Wow! Okay. So, alam mo kung bakit kasi natin pag-uusapan to, itong mahalagang topic na to, ay may mga bagay kasi, maliliit o malalaki na bagay, mga dahilan kung bakit gusto nating i-give up yung ating pananampalataya at yung ating relasyon sa ating Panginoon. Maliit o malaki, di ba? Maliit o malaki mang mga kadahilanan yan, pwedeng maging dahilan yan para i-give up natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pwedeng maliit, pwedeng malaki. Kaya nga minsan hindi naman garantiya na kapag may problema ka, kapit ka kay Lord, no? May mga pagkakataon na imbis na kumapit tayo sa Lord pag may problema, lalo tayong bumibitaw sa Panginoon. Yung iba naman, pag may problema, lalong kumakapit. Yung iba naman, pag may problema, lalong bumibitaw. Alin ka sa dalawa? Pag may pagsubok, nawawala sa Lord, no? O bumibitaw sa Panginoon. Kaya nga dito sa pag-uusapan natin, maliit o malaki minsan, ay nagiging dahilan yan para tayo ay bumitaw sa ating Panginoon. Pero alam nyo, kahit na maliit o malaki, ano man yung ating mga dahilan, hindi pa rin yun sapat no? Hindi pa rin sapat yun yung sa pag-ibig at sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon para sa atin. So parang kung magdadahilan ka ngayon, ba't ka bibitaw? Tama? Bakit ka bibitaw? Ano dahilan mo? Maring may dahilan ka. Diba? Maring may problema ka sa bahay, kaya ka bumitaw. Maring wala kang pera, kaya ka bumibitaw. Diba? Maring may problema ka sa simbahan, kaya ka bumitaw. Maring may problema ka sa sarili mo, kaya ka bumibitaw. Maring may problema ka sa karelasyon mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, kaya ka bumibitaw. So may mga kadahilanan. Pero kahit ano pa man yan, yung mga kadahilanan natin para bumitaw sa Panginoon, hindi mo pa rin pwedeng sabihin na sasapat yon para gawin nating dahilan. Kasi yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Naiintindihan niyo po ba yon? Naiintindihan po ba natin? Na yun ngang problema mo, ang liit-liit yung problema ng Panginoon na tayo ay niligtas. Diba? Ang laki ng kanyang sinakripisyo para tayo ay maligtas. Diba? Nagkabutas-butas yung kanyang katawan, nagkalatay-latay ang kanyang katawan. Alam niyo po ba pag nakita niyo si Jesus Christ ngayon, tingin niyo meron pa kayang butas yung kanyang kamay?
May butas o wala? May butas o wala? Meron, wala? Gumaling na ba? Ha? Gumaling na? Oh. Ngayon, wala ka lang bigas? Bibitaw ka? May problema ka lang sa asawa mo, bibitaw ka. Nakikita mo may markang ano rito? May markang ano, butas? Hindi lang dito, pati sa paa. Idadahilan mo. Tama. So may mga dahilan tayo, maliit o malaki. Pero gaano man kalaki o kaliit yung dahilan mo para bumitaw sa pag-ibig at relasyon mo sa Panginoon, hindi pa rin sasapat yon. Kasi matindi yung ginawa ng Panginoon para makapanumbalik tayo sa Diyos Ama. Amen po ba? Kaya ano man yung dahilan natin kung bakit tayo bibitaw sa ating relasyon sa ating Panginoon, hindi yun sasapat, no? Na dahilan para tayo bumitaw sa ating Panginoon. Pero alam niyo po ba na kahit na ano man yung mga dahilan natin, alam ng ating Panginoon yung, siyempre, bilang mga tao ay meron tayong mga kahinaan. Amen po ba? Alam ng Panginoon yon kung gaano tayo kahina. Okay, pakisara na po yung ating gate at may papasok na naman mamaya, manggugulo. Okay. Pakilak po. Ayan, yan. Para wala nang manggugulo sa atin dito pag Okay. So, nakikita po ba natin yon na kahit na ano yung mga kahinaan natin, kahit na ano man yung mga dahilan natin, alam kasi ng ating Panginoon na meron tayong mga kahinaan. Kaya naiintindihan ng Panginoon yon. Pero dahil kahit sabihin natin gano'ng kalaki ka, gano'ng kaliit yung ating mga hindi sapat. Pero syempre, tinitingnan ng Panginoon na syempre, may mga pagkakataon sa ating buhay, gusto na nating sumuko, gusto na nating bumigay. Okay, pero tingnan po natin tong John chapter 16, 31 to 33. Ang sabi rito, sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala na kayo, darating ang oras at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad, iiwan ninyo gayon may, sabi rito, magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan nyo ako. Ayan kita nyo? Sino daw iiwan? Si Jesus. Iiwan nyo ako. Gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong paikipag-isa sa akin ay mayroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutang ito. Ngunit, tibayan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So makikita po natin dito yung senaryo na to. Itong pong senaryo na to, hindi pa po pinapako si Jesus Christ sa krus. Pero ito po ay very soon. Kasi 16 John chapter 16 po yan. So, pinapakita niya lang sa mga alagad niya na, alam niyo po ba na, parang sinasabi niya rito, alam niyo, kapag ako ay, ako ay dinakip na, ayan, sinasabi niya, magkakaiway-walay kayo, magkakawatak-watak kayo. Pag ako ay papako na sa krus, ganyan ang mangyayari. Sabi niya, gayon may hindi ako nag-iisa. Kaya dito, mapapansin nyo po sa Bible, nung namatay si Jesus Christ, hindi pa pala namatay, nakapako sa krus. Katulad ng napag-usapan natin nung nakaraan, sino yung apostol na naiwan sa kanyang harapan sa krus? 12 pa ba yun? Ilan? Isa na lang. Yung 12, nagkawatak-watak na. Ayun magkakawatak-watak kayo at iiwan nyo ako.
iiwan nyo ako. So, may nangiiwan talaga. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mangiiwan ka ba? Mukhang mangiiwan ka. Okay. Iiwan nyo ako, sabi ni Jesus Christ sa mga alagad niya. Nagkatotoo ba? Yes. Nagkatotoo. Kaya ang makikita natin doon sa cross, pag binasa natin ang Bible, ang nandoon na lang ay si John the Beloved. Amen? Siya na lang ang nag-iisa na apostol na nandoon na nakatunghay habang ang ating Panginoong Kristo ay nasa cross. Bakit po? Maraming mga apostol na dahil papatayin ng ating Panginoon, paparusahan ng ating Panginoon, ay nagkanya-kanya na silang tago para hindi sila makasama doon. Tama? Si Pedro, di ba? Ang tapang-tapang. Di ba? Nasaan si Pedro noon? Di ba? Nawala. Di ba? May mga apostol siya, ganun din. At naiwan si John the Beloved, yung pinaka best friend niya talaga, hindi siya iniwan. Di ba? Kaya maganda rin pag may best friend ka no? Okay? Hindi ka lang sasamahan sa kainan. Tama? Saan ka sasamahan? Hanggang patayan. Sasamahan ka. Okay? So, di ba? Yan. Ayun nangyari kay Jesus Christ. Meron siyang John the Beloved. Okay? Sinabi ko ito sa inyo upang, ano sabi rito? Upang ang inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. So, kita nyo, sabi rito ni Jesus Christ, okay, magkakawatak-watak kayo, sabi niya. Pero, sabi niya rito, sa pakikipag-isa nyo sa akin, mayroon kayong kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo. Ano sabi? Tibayan daw natin, tibayan daw nila ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? So kaya sabi niya, tibayan nyo ang inyong loob kasi napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So ibig sabihin, pinapakita dito, alam ko mahina kayo. Tama? Alam ko mahina kayo. Alam ko matatakotin kayo. Alam ko pwede nyo akong iwan. Pero sabi ng ating Panginoon dito, sa akin meron kayong kapayapaan. Although magdaranas kayo ng maraming kapigatian, pero sabi niya rito, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Okay, so makita po natin dito ang pag sinabing na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan, I have overcome the world. So, alam po natin ang mundo, pipilitin tayong umistop sa ating relasyon sa ating Panginoon. Pipilitin na tayong hindi natin magawa yung pinapagawa ng ating Panginoon. Lahat ng klaseng pagsubok pwedeng maranasan natin dito sa mundo. Lahat ng klase, name it. Lahat ng klase ng mga pagsubok pwede mong maranasan, pwede nating maranasan para lang ma-stop tayo na maglingkod sa ating Panginoon, magdire-diretso sa ating Panginoon. Kaya nga alam niyo po ba, isa sa mga bagay na napakahalaga na maintindihan natin sa paglilingkod sa Panginoon, minsan tinitingnan mo kung parang ang saya-saya kung paano ka nag-start, tama? Kailan ka nag-start na maglingkod sa Panginoon? Naalala mo ba? Hindi pa nga ako nag-start eh. Okay? So, ako po nag-start ako 1994. 1994 po ako nag-start maglingkod sa Lord. Huminto lang ako 2 buwan. 2 buwan lang po ako huminto. Tapos dire-diretso na uli ako sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba na minsan tinitingnan natin na mas mahalaga ang magsimula? Hindi po. Mas mahalaga po kung paano mo tatapusin. Mas mahalaga kung paano mo tatapusin. Maring nag-start ka ngayon, wow, andito ka ngayon, naglilingkod ka sa ngayon, maganda yon, nag-start ka maglingkod sa Panginoon. Ang mahirap po, paano mo tatapusin? Tama? Paano mo tatapusin ang paglilingkod sa Lord? Ang daming magpapa-stop sa'yo. Ang daming alalahanin. Yung mga bills, di ba? Di ba?
yung mga problema nating nararanasan dito, ang daming magpapa-stop po sa atin. Ang dami-daming pwedeng magpa-stop sa atin para sa paglilingkod o pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon, sa patuloy nating paglilingkod, sa Kanya, pagkakaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. Marami po. Kaya minsan, di ba, anong nangyayari sa atin? Magsisimula. Ano mangyayari pagtapos magsimula? Mawawala. Lulubog. Ano sunod? Lilitaw. Lulubog uli. Lilitaw. Yung iba, lumubog na lang. Hindi na talaga lumitaw. Di ba? Ang daling magsimula eh. Ang daling magsimula. Napakadaling magsimula. Kaya maraming nahihirapan paano tatapusin. Amen? Gusto mo bang tapusin? Sino dito tatapusin? Ha? Pahina na pahina ah. Alam nyo, ang dali-dali kasi magsimula. Di mo alam paano mo tatapusin. Okay? Kaya yung po yun, kaya sabi rito, everything in this world will stop you. Lahat ng mga bagay sa mundo pwedeng magpa-stop sa iyo. Kaya sabi ni Jesus Christ dito, in me, you have peace. Sa akin, meron kayong kapayapaan. Kaya sabi ro, take heart, takasan yung inyong loob. Napagtagumpayan ko ang mundo. So yun po. Kaya mas maganda po dito, mas maganda pag-usapan po natin dito, na sa laban ng buhay, tandaan po natin. Sino dito may laban sa buhay? Lahat ba tayo may laban sa buhay? Meron? Ay, maganda po, huwag kang lumaban mag-isa. Tama po? Huwag kang lumaban mag-isa. Maganda po ay kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, in me, you have peace. Pagkasama mo siya, meron kang kapayapaan. Alam niyo po ba na pag dumarating yung time na nawawala ang kapayapaan mo, yun po yung mga time na yun yung mga time na bumibitaw ka na. Yung nawawalan ka na ng peace of mind. Yun yung mga time na parang aligaga ka na, hindi mo na alam kung ano yung gagawin. Kasi akala mo, mag-isa ka na lang. Okay? Kaya minsan nakakala natin, mag-isa na lang tayo. Kaya minsan alam niyo po ba na ang Diyos ganito siya, no? Okay. Ang Diyos kasi iniisip natin, kala natin hindi natin kasama. Pero alam mo ba, nakasama natin ang Diyos? Parang, naalala niyo yung footprint in the sand? Sino nakakalala nun? Footprint in the sand. Alam niyo ba yun, yung quote na yun? Ano nangyari doon, Atilin, sa footprint in the sand? Hindi okay. Alam niyo yung footprint in the sand? Si taas nga kamay, nakakaalam ng footprint in the sand. Sino nakakita ng frame na may ragay, footprint in the sand? Nakita mo yung frame? Nabasa mo? Nakalimutan. Actually, yung footprint in the sand, ang kwento po niyan ay isang naglalakad yung dalawang paa naglalakad. Isang maliit, isang malaki, bali dalawang pares na paa. Yun po yung kwento na yon. Yung malaking paa doon, yung Diyos. Yung maliit na paa, ikaw. Ikaw yon. Okay? Naalala natin, Melda. So, yun po siya. May kanta po niyan. Okay? Yun po yung footprint in the sand. Nakita niya, habang naglalakad siya, apat na marka ng paa. Habang lumalayo, isang pares na lang. Yung malaki na lang. Sabi niya, bakit nawala? Yung pala, binuhat na siya ng Diyos. Binuhat na siya. So, ibig sabihin, sa journey ng buhay, sa laban ng buhay, akala mo, iniiwan ka ng Diyos. Yung pala, kinakarga ka ng Panginoon. Kaya huwag nating dededmahin na may Diyos kang kasama. Kasi ang Diyos ay Diyos na hindi nang iiwan. Naalala niyo yung sa bangka? Ito, pinag-aralan na natin yung sa bangka. Si Jesus Christ, tahimik, natutulog. Yung mga disipulo niya, dahil may bagyo, aligaga. Pero si Jesus Christ, ang sarap ng tulog. Di ba? Ang sarap ng tulog. Pinagalitan niya, di ba? Di ba pinagalitan niya? Ba't kayo nag-aalala? Kasama niyo ako. Di ba? May problema ka? Meron kang dinaramdam? Iisipin mo lagi mong kasama
ang Panginoon. So, siya yung Diyos na hindi nang iiwan. Tingnan niyo to. Si Abraham, dumating sa buhay niya na yung parang yung nawala na siya ng peace of mind. Kasi alam niyo po ba, pag ninakaw po kasi yung peace of mind natin, dumarating po yung time na parang sinasabi natin na parang ako na lang yata mag-isa na to. Parang hindi ko nakakayanin pag ako na lang talaga. Parang iniwan na talaga ako ng Diyos. Kaya minsan nakakaramdam tayo ng ganyan no? Lalo na pag maraming mga problemang mga dumarating sa ating buhay na talagang ang hirap-hirap. Tapos parang pakiramdam natin, iniwan tayo ng Diyos, parang hindi tayo pinapakinggan ng ating Panginoon. Actually, yun po yung parang yung mga karanasan na parang, yung mga time na parang ayaw mo na, gusto mo nang gumive up, no? Si Abraham po, yung siya ay pinutusan ng ating Panginoon na pumunta dun sa lugar na hindi niya alam. Nakaramdam din po siya ng ganoon. Yung parang pinangakuan siya ng Panginoon pero ang tagal-tagal. Okay? So nakaranas siya ng ganoon, yung parang nawawala na yung peace of mind niya. So dumarating po dito kahit tayo po, no, sa gitna ng ating mga kahinaan, may mga pagkakataon po sa ating buhay na yung kasama mo ang Diyos, pero pinagdududahan mo na parang hindi. Meron ka nang nakasama minsan na tao, tapos parang sinabi mo, ay hindi ko kasama yan. Okay? Ayun. Parang kailangan mauna ako para sabihin hindi kami magkasama. Okay? Di ba? Okay, parang ganun po yan eh. Yung kasama mo ang Diyos, pero sabi mo, hindi ko naman yata kasama ang Diyos. So, parang ganun siya. So, yung alam mo yung kasama mo ang Diyos, pero meron kang pagdududa sa Kanya. Okay? Eto po, kay Abraham, ganito po yung nangyari sa Kanya. Tingnan po natin to. Sa Genesis chapter, ano yung chapter yan, Kuya Mark? 15, 1-6. Sabi niya rito, after this word of the Lord came to Abraham in a vision. Sabi roon, okay, in a vision, do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. So, ang ganda, di ba? Ang ganda na sinabi ng Panginoon, ha? Sabi niya, huwag ka matakot. Sabi niya, do not be afraid, sabi niya. I am your shield. Ako ang iyong, kalasag. Ako ang iyong, reward. Ang sabi rito. Sabi ni Abraham, teka lang. But Abraham said, sabi niya, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. So, makikita po natin yung chapter na ito, chapter 15. Chapter 12, umalis siya, tama? Tama? Chapter 12 yun eh. Sinabi, I will bless you and I will make you a great nation. And sabi niya ron, I will bless those who bless you and you will be a blessing to others. So yun po yung yun. Ngayon, pagdating sa Genesis chapter 15, abang sumusunod siya sa Panginoon, parang nagkakaroon na siya ng pagdududa. Kasama niya ang Diyos, pero nagkakaroon siya ng pagdududa. Sabi niya rito, Panginoon, yung pangako mo sa akin, sabi mo, gagawin mo kung dakilang bayan, dakilang bansa. Pero sabi mo, wala akong anak eh. Yung yaman ko, ibibigay ko kay Eliezer na aking alipin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, and Abraham said, you have given me no children. Sabi rito, and Abraham, you said, you have given me no children, so my servant in my household will be my heirs. Then the word of the Lord came to him, sabi niya, this man will not be your heirs. So, hindi ito magiging tagapagmana mo, sabi ng Panginoon. But a son who is your own flesh and blood will be your heirs. Sabi ron. So, ang sabi rito, ay ang magiging tagapagmana mo talaga ay yung magiging anak mo. Okay? Galing sa iyong laman, galing sa iyong dugo. Sabi niya, halika dito. He took him outside. Sabi niya, halika dito, may papakita ako sa iyo. Look up at the sky and count the star. Sabi niya, tingin ka sa ulap and count the star. Nakikita mo yon? Yan.
ganyang kadami ang iyong magiging anak, sabi niya. Then he said to him, sabi niya, so shall your, ano sabi Rod? So shall your offspring be. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. O, kita nyo ha? So, dito po, ang maganda po rito, pinapakita po rito, may mga time sa buhay ni Abraham yung mga pagdududa. Pag magkakaroon ka ng pagdududa, inaalis nito yung peace of mind natin na hindi naman nakata ako tutulungan ng Panginoon, hindi naman yata ako i-bless ng Panginoon, hindi naman ako pinapakinggan ng Panginoon. Yun po yun eh. Eksakto yun po siya. So, ngayon, sabi niya, kinausap niya, alam niyo minsan kasi ganito siya, no? Ay, di ba ngayon, halimbawa, sa buhay po natin, may mga pagkakataon talaga, akala lang natin iniwan tayo ng Panginoon. Okay? Pero hindi naman talaga tayo iniiwan eh. Sino naniniwala doon? Hindi ka naman talaga iniiwan ng Panginoon. Nagpe-pretend lang tayo minsan na hindi natin talaga kasama ang ating Panginoon. Nagpe-pretend lang tayo minsan na talagang wala dyan ang Diyos. Yun po yung totoo doon. Pero sabi niya nga, sabi niya, kinausap niya ang Panginoon. Kinausap siya ng Panginoon at kinausap niya ang Panginoon. Alam niyo, minsan ganito siya. Alam niyo, minsan ganito. Kung bakit minsan pinanghihinaan tayo, tinan mo to nadi-discourage na dito si Abraham. Tama? Panginoon, ganito nadi-discourage na siya. Pero nung kinausap siya ng Panginoon, lumakas uli ang loob niya. Lumakas ang loob niya. Sabi niya, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Lumakas uli siya nung kinausap siya ng Panginoon. Alam mo, may mga time talaga minsan na nanghihina tayo. Minsan kaya tayo nanghina, hindi lang natin kinausap si Lord eh. Pansinin mo, nag-pray ka ba? Sumangguni ka ba talaga sa Diyos? O hindi? May mga time talaga na kahit kasama natin ang Diyos, dahil nadi-discourage tayo, ayaw na natin siyang kausapin. Pero nung kinausap siya ni Abraham, ng Lord, nung kinausap si Abraham ng Panginoon, ano ka ba? Huwag ka lang magtampo. Labas ka dito. May papakita ako sa iyo. So parang ganon. So lumakas yung kanyang loob. Nakikita mo yan, yung mga bituin na yan? Ganyang kadami ang iyong magiging angkan. Ah, talaga? So lumakas siya. Okay? Minsan kulang lang tayo sa sa pakikipag-usap sa Panginoon. Kulang lang tayo sa pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya minsan, nakala natin, iniwan tayo ng ating Panginoon. Okay? Nakita po natin, hindi po natin mababasa sa Bible. Okay? Wala po tayo, mula Genesis hanggang Genesis 24. Simula nung umalis si Abraham sa Genesis chapter 12 hanggang sa mamatay siya, Genesis 24. Okay? Genesis 24, malapit na siya mamatay dyan no? Okay. Hindi po natin mababasa sa Bible na ang Diyos ay iniwan si Abraham. Okay? Naniniwala ba kayo na ang Diyos hindi nang iiwan? Sino dito mag-amen dyan? Ay, oo, hindi nang iiwan yan. Okay? Sino talaga nang iiwan? Sino nang iiwan? Tayo. Ang Diyos talaga, hindi mang-iiwan yan. Okay? Mula Genesis 12, mula nung umalis si Abraham sa Ur, hanggang sa Genesis 24, hindi siya iniwan ng ating Panginoon kasi dumating na si Isaac noon at mag-aasawa na, okay? Okay. So, ang Diyos hindi nang iiwan. Kaya nga, ang ating Panginoon, hindi lang siya Diyos, hindi lang siya Panginoon, no? Kundi siya ay kaibigan din, no? Na hindi nang iiwan. Kaibigan na hindi nang iiwan. Okay? Sino dito may kaibigan na hindi nang iiwan? Meron ba? Meron? Nakaranas ka na ba nagkaroon ng kaibigan na hindi nang iiwan? Meron? Meron? Ako wala Lahat iniiwan ako. Okay. Hindi nakatagal. Sila ang hindi nakatagal no?
Okay? Siguro nung pagpamilya kami, may mga kaibigan ako ng binata, nung pagpamilya kami, nagkanya-kanya na. So, ganoon po siya. Ngayon, parang ako na lang lagi ang gagawa ng paraan para magkita kami. Sabi ko, lugi ata ako ba? Ako na lang lagi ang mag-e-effort para magkita-kita tayo. Yeah, siguro nanonood sila. I-chat nyo naman ako. Di ba? Okay. Di ba? So, ganun po siya. No? Okay, may mga kaibigan kasi nang iiwan pero ating Panginoon, tandaan po natin, siya yung Diyos natin at Panginoon natin na hindi kailanman nang iiwan. Masaya ka ba doon? Na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos na ating pinagbigyan ng ating buhay, ay Diyos na hindi nang iiwan. John 15 verse 15, ano sabi rito? I do not call your servant any longer. I do not call you servants any longer. For the servant does not know what his master is doing. But I have called you what? My friends. Because I have revealed to you everything that I have heard from my Father. So kita po natin yan. Tinuturing na tayong kaibigan ng ating Panginoon. Pag sinabing kaibigan, alam mo, ito yung pinaka-the best na kaibigan. Amen po ba? Wala kang hanaping pang kaibigan yung laging gustong makinig sa iyo, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan at lagi kang bibigyan ng kapayapaan. James chapter 2 verse 23, ano sabi rito? And the scriptures was fulfilled which says, Abraham believed God and this faith was credited to him. Ito yung binasa natin kanina, kinote lang ni James, as righteousness and as conformity to his will, and he was called the friend of God. Okay? The friend of God. So tinawag siyang kaibigan ng Diyos. So sino dito naniniwala na kaibigan ka ng Diyos? Okay? So di ba, the best na kaibigan to. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Di ba sabi ng Bible, He will never leave you nor forsake you. So pangako po ng ating Panginoon yan, na ang ating Panginoon ay Diyos na hindi nang iiwan. Tayo lang yung madalas nang iiwan. Tama? Okay, pero ating Panginoon, hindi siya nang iiwan. Ang sabi rito, tingnan nyo, Genesis 24 verse 1. Tingnan nyo Okay. Now Abraham, eto na, sa 24 na tayo. Kanina sabi ko, Genesis chapter 12, wala tayong mababasa na ang Diyos iniwan siya. Sa lahat ng journey ni Abraham, palagi siyang sinasamahan ng ating Panginoon. Nagkaroon ng kagutom, sinamahan siya ng Panginoon. Nakarating siya sa Egypto, sinamahan siya ng Panginoon. Nagkaroon ng problema kay Lot, sinamahan siya ng Panginoon. Lahat, lagi siyang sinasamahan ng ating Panginoon. Now, sabi sa Genesis chapter 24 verse 1, eto na. Now Abraham was old. Sabi doon, well advanced in age. So, ibig sabihin, matanda na. And the Lord has blessed Abraham in all things. O, di ba? Kita nyo? Sa pagsama sa kanya ng Panginoon, biniles siya ng Panginoon in all things. Mapa-spiritual man o mapa-material, sinamahan siya ng Panginoon, sinamahan siya ng kanyang kaibigan, sinamahan siya ng presensya ng ating Panginoon. Genesis chapter 24 verse 1. Hanggang sa kanyang pagtanda. Wow. Amen? Amen? Hanggang sa kanyang pagtanda, naranasan niya na samahan ng blessing ng Panginoon. Alam niyo, pag sinamahan ka ng Diyos, sino naniniwala dito pag sinamahan ka ng Diyos, sasamahan ka ng blessing? Ayun, kita nyo? Hanggang siya ay tumanda, gurang. Kaedad na talaga siya, sabi niya, and the Lord has blessed Abraham in all things. Ngayon, kung ikaw ay blessed, kung ikaw ay alam mong pagpapalain ka ng Panginoon, kung alam mong pagpapalain ka ng Panginoon in all aspect, hanggang kamatayan, hanggang pagtanda, hanggang kamatayan, bibitaw ka ba sa Diyos? Bibitaw ba ako? Oo nga, no? Ba't ako bibitaw?
Si Abraham, pinagpala ng Panginoon hanggang siya ay mamatay. Diba? Dala niya ang blessing. Dala niya ang pagpapala ng Panginoon. Walang pagsubok na hindi niya nakaya. Lahat nakaya niya dahil sinamahan siya ng Panginoon. Hindi siya bumitaw sa pangako ng ating Panginoon. Kaya hanggang sa kanyang pag-edad, hanggang sa kanyang pagtanda, ano sabi roon? Abraham ay pinagpala ng Panginoon. Si Abraham ay pinagpala ng ating Panginoon in all things. Pag-isipan po natin yon. Sabihin natin, si Abraham yun. Hindi naman ako yun eh. Si Abraham yun. Okay. Si Abraham yun. Alam mo ba kasi, pag sumama ka talaga sa Diyos, syempre, di ba, God is a God of blessing eh, no? Tama? In all aspect, God is a God of blessing. So talagang sasamahan ka ng favor ng ating Panginoon. Kaya nga sa pananampalataya at relasyon natin sa Diyos, diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi mas mahalaga kung paano ka nagsimula. Ang mas mahalaga kung paano mo tatapusin. Sino sa tingin mo? Sa tingin mo tatapusin mo hanggang wakas? Ha? Sino dito tatapusin hanggang lakas? Pumalakpak nga sa Lord. Amen. Tatapusin ko yan hanggang wakas. Praise God. Hanggang wakas, ha? Baka naman, lalo sa youth, no? Sa youth, baka pag nag-asawa ka, wala ka na. Yung iba nga, nag-college lang, wala na sa Lord, eh. Di ba? Yung iba, nagtrabaho, wala na sa Lord. Di ba? Nakakalungkot. No? Yun po yung mga nakakalungkot. Di ba? No? Ang lalim. Ang babaw ng dahilan natin, yung pagpapako kay Jesus Christ, ang laki-laki ng pako. Ganyan kahaba ang pako. Ang problema natin, ganito lang kababaw. Ang pako ni Jesus Christ, ganyan kalaki. Lugi, no? Lugi. Nakita nyo? Ito. Iniwan siya ng mga alagad bago siya ipako sa krus. Hanggang siya ipako sa krus. Ito gusto ko makita nyo. Okay. But, nung si Jesus Christ namatay sa krus, nilibing. Tinanggal sa krus. Tama? Tinanggal sa krus? Tinanggal? Tinanggal. Inilibing. Doon sa kuweba. Nalibingan. After 3 days, ano nangyari? Nabuhay. Okay. Nung mabuhay, nakipag-usap ulit sa mga apostol. Tama? Nakipag-usap ulit sa mga apostol. Tapos, nung makipag-usap siya sa mga apostol, inutusan yung mga apostol. Sabi niya, babalik na ako sa taas, ha? Bahala na kayo dito. Tumapang yung mga apostol. Bakit sila tumapang? Nung bago mamatay si Jesus Christ, mga duwag sila. Okay? Pero
Pero nung namatay si Jesus Christ at muling nabuhay, ang tatapang na nila. Willing na agad din sila mamamatay. Lord, nung mapag-akit niya, oy, willing na rin kami mamatay para sa iyo. Pero nakaakit na si Jesus doon. Sa tingin niya, bakit sila, nung namatay si Jesus Christ at muling nabuhay, tumapang yung mga apostol? Ano kaya ang dahilan? Ba't tumapang? May idea kayo? Atimir na may idea ka? Atilina, ba't tumapang yung mga apostol? Di ba mga duwag yun? Ba't sila tumapang? Si Apostol Pedro namatay eh. Pinako din sa krus, pabaligtad. Willing na silang mamatay. Si Santiago, putol ang ulo. Anong meron nung namatay si Jesus Christ at muling nabuhay, tumapang sila? Alam nyo, nung siguro, in-empowered din sila ng Holy Spirit noon sa Acts chapter 1 verse 8. Pero, imaginein mo to diba? Yung sinusundan mo na leader, namatay. Nung una, sabi nila, hayaan mo na siya na lang. Ayoko mamatay, di atras. Pero nung makita nilang namatay talaga si Jesus Christ, nahirapan namatay, pinako sa krus, after 3 days nabuhay. Ba, ayos yun Okay pala yun May pag-asa pala. May pag-asa pala eh. Pag namatay pala ako sa paglilingkod sa Kanya, may pag-asa pala. So nakukuha nyo? May pag-asa. May blessing pala! May blessing! Hanggang wakas sasamahan ko ang Panginoon. Hindi ako mawawala sa Diyos. May blessing pala hanggang dulo. Amen? Kaya sila namatay. Naglingkod hanggang kamatayan. Sumunod sa Panginoon. Tayo, wala lang bigas. Wala na. Na busted. Hindi sinagot ng nililigawan. Wala na. Nakakalungkot. Diba? Nakakalungkot. Kaya po yun yung challenge sa bawat isa sa atin. Minsan, yung mga dahilan natin napakabababaw. Pero yung sugat ng Panginoon sa krus, napakalalim. Sapat na para ipakita sa atin kung gaano tayo ka-importante sa Kanya. Kung gaano ka-importante tayo sa Kanya na hindi niya talaga tayo iiwan. Hanggang sa dulo ay bibigay niya tayo ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Siguro dapat magbulay-bulay tayo sa mga ganoon na ang alam ng ating Panginoon sa buhay natin, ang alam ng Panginoon na handa siya, kahit ngayon, handa siya muli, no? Kung pwede nga lang uli magpapako uli si Jesus Christ, baka pwede niyang gawin uli yan Kung sabihin mo, Panginoon, kulang pa yung ginawa mo para sa akin, gusto ko pang mapako ka uli. Baka nga sa pagmamahal niya sa'yo, baka magpapako uli siya, payag ka. Para lang bumalik ka sa Lord. Para lang tumino ka. Gusto niyo yon? Lord, gusto kong tumino ako pero magpapako ka uli sa krus. Titino ka kaya kung magpapapako uli si Jesus Christ? O mas lalong titino. Okay. So yun po yung challenge sa bawat sa atin. Kasi minsan minamani-mani natin yung ginawa ng ating Panginoon. Pero this will be encouragement sa bawat isa sa atin. Dumarating yung mga panghihina sa ating mga buhay. Amen po ba? Dumarating na parang ayoko na, gusto ko nang bumigay, gusto ko nang huminto. Bakit ka hihinto? Kayo, yung nasa F online, bakit ka hihinto?
Iniwan ka na ba talaga ng Diyos? Iniwan ka ba talaga ng Diyos? O ikaw nang iwan sa Kanya? Kayo ihinto. Diba? Tayo naman na nang iwan sa Kanya. Kaya maganda, encourage natin ang iba na yung mga nanghihina, palakasin. May mga kamag-anak tayo na dating nasa gawain, palakasin. Bakit po? Yung mga alagad, nung makita si Jesus Christ na matay, muling nabuhay, tumapang sila. Diba? Inayos nila ang kanilang sarili. Panginoon, sige hanggang dulo, paglilingkuran kita. Yun po yung gusto makita sa atin ng ating Panginoon. Yung hindi tayo basta-basta bumibigay sa anumang mga pagsubok sa buhay. Amen po ba? Amen? Sino dito hindi bibigay? Mananatiling matatag dahil kasama mo ang Panginoon. Tandaan po natin, okay, hindi tayo iiwan ng Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At willing lagi siya makipag-ayos, makipag-usap sa atin, kausapin lamang natin siya kung nanghihina tayo, nanulupaypay. Ang ating Panginoon ay bukas ang kanyang puso sa paikinig sa atin at handa tayong alalayan ng ating Panginoon sa ating mga pinagdadaanan. Ano man yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Amen? Kaya tingnan natin, yung mga kapatid natin na wala dito. Bakit kaya? Palakasin natin. Amen? Bigyan natin ng mga encouragement word. Kasi minsan baka sa pagitan ng bawat isa sa atin, kaya ako naituro ito kasi minsan pangangailangan talaga ng church. Bakit po? Di po ba? Minsan nagpapanggap tayong malakas pag nasa church eh. Di ba? Yung pala ang hina-hina na natin. Kaya maganda po yung kausapin natin ng Diyos. Nandiyan lang na malaglagi siya. Sino naniniwala nandiyan dito lang ang Diyos? Hindi kanya iniwan. Huwag natin deadmahin ang ating Panginoon. Amen po ba? Tayong lahat ay pumikit.